God, praise God. Ngayong araw na ito mga kapatid, we're going to continue our topic in the book of Colossians. We are now in the part 2. So last time na pag-usapan na po natin, napag-aralan po natin yung introduction in part 1, kung ano-ano po yung mga katuruan dito sa Colossian na young church na itinuturo po ng mga nandun, na gusto nilang isingit yung mga maling aral. Nakarating itong balitang ito kay Paul na galing po kay Epaphras, kaya po siya nagsulat. Napag-aralan po natin, napakarami pong mga katulad po ng pag-worship doon sa angels, mga ganon, at hindi lamang yon na hindi lang pagsamba sa mga anghel. Dapat hindi natin nga sinasamba ang anghel sapagkat ang pagsamba ay inuukol lamang sa manlilikha, hindi doon sa mga nilikha po ng Diyos. Okay? At hindi lamang po yun yung mga napag-aralan natin last time, yung asceticism, mysticism, and yung mga legalistic, at mga aral na kailangan sundin mo lahat yung mga batas ni Moses para hindi sapat na ikaw ay manampalataya lang kay Jesus. At hindi lamang yon, kailangan mong pahirapan yung sarili mo para ikaw ay maging kalugod-lugod sa Panginoon. Kailangan maghirap ka, kailangan yung saktan mo yung katawan mo, ganon, Ito yung mga aral na gustong isingit. Hindi pa sila nalilin lang, they are not yet deceived. Pero parang warning na ito sa kanila na para hindi na po sila malinlang ng mga maling katuruan doon pagka narinig po nila doon. Kaya ito po yung purpose po ng sulat na ito. Hindi para isumbong po ni Epaphras, kundi nagdala nga siya ng magandang balita dahil po sa pananampalataya na kanila pong tinanggap. In fact, hindi lamang po ito noon, hanggang ngayon. Marami pong mga false teachers, mga false teaching na naririnig po natin, ini-introduce po nila about sa Christian faith. Kaya nga po napakaraming mga denomination, maraming mga sekta, iba't ibang mga aral na itinuturo na para ikaw ay maligtas, magkamit ka ng buhay na walang hanggan. Minsan, dahil sa napakaraming mga ini-introduce, minsan nalilito na yung tao. Ang gusto lang malaman naman ng tao, alin ba ang totoo sa lahat ng ito? Kaya minsan yung tao sabi niya, kung saan ako pinanganak, dito na lamang ako. Kasi parang pare-pareho lang naman yan, basta naniniwala ka, sa taas din ang punta mo. Yun yung sabi natin. The question is, yung pananaw ba natin yun? Yun ba yung kalooban ng Diyos? Yan ba ay nakasulat sa kanya pong salita? Kasi mahalaga, hindi kung ano yung opinion natin. Ang mahalaga, kung ano po yung katotohanan ng salita ng Diyos. Because that is our final authority. Kaya nga, halimbawa, sa batas po ng Pilipinas, mayroon pong batas para kahit na magtalo-talo kayo dyan, kahit na ano yung usapan ninyo, argument po ninyo, at the end of the day, ano ba yung batas? Ano ba yung nakasaad sa batas? Kasi yun ang atin pong basis, yun yung atin pong basihan. Ganun din po sa pananampalataya. Mayroon po tayong basis ng ating pong pananampalataya. Yung sukatan po na yan ay yung salita ng Diyos para hindi po tayo mailigaw, malinlang ninuman. Amen? Amen? Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Now, here, in Colossians chapter 1, verse 1 to 8, the Bible says, Paul, an apostle of Christ Jesus, by the will of God, and Timothy, our brother, to God's holy people in Colossae, the faithful brothers and sisters in Christ. We always thank God, the Father of our Lord Jesus Christ, when we pray for you. Because we have heard of your faith in Christ Jesus and of the love you have for all God's people, the faith and love that spring from the hope stored up for you in heaven, and about which you have already heard in the true message of the gospel that has come to you. In the same way, the gospel is bearing fruit and growing through the whole world, just as it has been doing among you since the day you heard it and truly understood God's grace. You learned it from Epaphras, our their fellow servant, who is a faithful minister of Christ on our behalf, and who also told us of your love in the Spirit. Amen? Amen. May the Lord bless
His Word. Now let us pray. Father God, we thank you. We thank you that your Word, they are light and spirit. Father God, as I'm going to preach your Word today, as I'm going to share your Word today, use me as an instrument. Give me honest conviction, clear speech, so that I may preach your Word with power and boldness to bring glory and honor to your name alone. In Jesus' name, Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Sabihin mo sa iyong kalabi, are you ready? Are you ready? Amen. So ito, nakakatulong din po ito kapag tayo po yung magbabasa po ng Biblia, pag binasa po natin ito, na-share na ito pala, so madali na po natin siyang unawain para mayroon din po tayong guideline kung paano po natin unawain yung salita po ng Diyos kapag binabasa natin. Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, and Timothy our brother. Verse 1 pa lamang. Kita mo po yung introduction po ni Paul dito. Paul, an apostle of Christ. Pinapakilala niya siya yung apostle of Christ, Jesus, by the will of God. Ibig sabihin, kalooban ito ng Diyos, hindi ito kalooban lamang ng tao, hindi lamang tao ang naglagay sa kanya bilang apostol, kundi siya'y tinawag na apostol ng Panginoon dahil ang Panginoon mismo ang tumawag sa kanya. We remember that on the road of Damascus, nung siya pa ay pinipersecute ng mga Christian, di ba? Di ba siya kaaway niya dati yung mga Kristiyano, kinakalaban niya, pero by the grace of God, sa kabutihan po ng Panginoon, tinawag po siya ng Diyos. At sumunod po siya, nangaral po siya ng Ebanghelyo, mga kapatid. Amen? And sabi niya, and Timothy our brother. Here, Paul was an apostle through the work and plan of God, not his own schemes. The idea of God's will over his life is one of Paul's common themes for his letters. This not only gives Paul authority to make his claims, it gives him reasons to endure persecution and suffering. Hindi lamang yung authority niya, para bang sinasabi niya, yung nagsusulat na ito sa inyo ay isang apostol, na hindi lamang parang tinanggap ko lang ito kahit ano-ano, hindi. Isang apostol na plano ng Diyos, na kalooban ng Diyos ang nagsusulat ng message na ito, ng sulat na ito sa inyo. Kasi they are young church. Hindi lamang yung authority niya, pero para malaman ninyo kung ano yung aking kalagayan ngayon. Dahil sa pagsunod ko sa Panginoon, maraming mga nagpe-persecute sa akin, maraming mga galit sa akin, pero sa kabila ng lahat ng ito, nagpatuloy ako sa aking pananampalataya. Ito yung gusto niyang sabihin. Hindi para siya ay magpasikat lamang, para ipakita lamang na mayroon siyang authority talaga, kundi ipinapakita rito na yung isang tunay na pagsunod sa Panginoon. Amen? Na pinapakita niya, ito yung kanyang kalagayan. Kasi, nung panahon nga ito mga kapatid, nung isunod nyo rin, nasa under house arrest po siya. Ibig sabihin, nasa kulungan po siya. Hindi dahil mayroon po siyang ginawang masama, kundi dahil sa pagsunod po niya sa kalooban po ng Diyos. Kaya hindi lahat ng pumapasok sa simbahan ay banal, at hindi lahat ng nakukulong ay may kasalanan. Amen. Amen? Sabi mo sa yung kadabi, tama yun. Tama yun. Amen? Paul write this letter along with his long-time helper Timothy. Timothy is also listed as co-author with Paul in 2 Corinthians, Philippians, 1 Thessalonians, 2 Thessalonians, and Philemon. Those are most of the epistles of Paul. This makes Timothy a collaborator on 6 of Paul's 13 New Testament letters. Paul make special mention of 2. Ibig sabihin, mention po niya rito si Timothy. Kasi si Timothy, tinuturing niya itong para po niyang anak kasi disciple po niya ito. Pero nung panahon na ito, ni-introduce niya na kapatid ko rin ito sa Panginoon. Hindi niya tinitik yung credit na siya lamang. Ano? Pero nung kasama, kinukumusta kayo dyan, inumpisan lagi niya sa panalangin, inumpisan niya sa magandang pagpati. Amen? Hallelujah. Now, sa verse 2, what is yung verse 2? In verse 2, to God's holy people in Colossae, the faithful brothers and sisters in Christ, grace and peace to you from God our Father. Verse 2 ito, nakalagay ito eh. I put that one. So, to God's holy people, other version means to the saint. Pinaliwanag ko na po yung nakaraan po yan, mga kapatid, di ba? Sabi niya rito, to God's holy people in Colossae, the faithful brothers and sisters in Christ, grace and peace to you from God our Father.
So Scripture does not use the term saints as a category of ultra-holy people. Other version kasi sa King James nakalagay doon saint. Other version is holy people or God's people. Amen? Kaya hindi po yung saint na nakikita natin na ginawang saint ng isang simbahan, no? Ito yung ibig sabihin yan. Scripture does not use the term saints as a category of ultra-holy people. Rather, saints refers to all saved believers. Simple as that. Saved believers. Paano siya naligtas? Kinilala niya si Jesus bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay. Sa magitan ng alin? Pinagsisihan niya yung kanyang kasalanan. Nakita niya na ang tanging tagapagligtas lamang ng kanyang kaluluwa ay si Jesus. The person and work of the Lord Jesus Christ. Ibig sabihin, tinanggap niya yung gospel sa kanyang buhay. Dahil dito, siya ay believers. Siya ay mananampalataya. Okay? All saved believers. Before he was a Christian, Paul had thrown many of the saints in prison. Now, after a miraculous conversion, he is a missionary and a famous saint among the early church. Kita mo niya, famous saint na, hindi dahil, kaya pala si San Pablo. No. Lahat po ng mananampalataya, we are called saint. Not because you are a super Christian or extra holy people, no. Simply because you accepted Christ as your Lord and Savior. So my belief in Christ makes me saint, make me holy, make me righteous, not because of the good works that I did, but because of my faith in Christ makes me saint. My belief in Christ makes me holy. Yung pananampalataya ko kay Kristo. Yung pananampalataya na yon, besto na panas, kaya tayo itinuturing na banal. Hindi dahil sa iyong ginagawa. Yes, likas lamang sa isang mananampalataya na mayroong pong maubuting gawang nakikita. And that is the manifestation, the fruit of the Holy Spirit in our lives. Amen? The Christians of this city were likely those who had heard the gospel during Paul's ministry in Ephesus, but whom Paul had not personally evangelized. Epaphras instead is the man created with reaching the city with the gospel. So nakikita natin dito mga kapatid, balik ko doon. So nakikita natin dito mga kapatid kung gaano po makapangyarihan ang salita po ng Diyos. Na kahit hindi po dumating doon si Paul para mag-evangelize po siya, mga kapatid, kasi nakakulong po siya ng panahon na yon. Pero dahil sa kapangyarihan po ng salita ng Diyos, meron pong hinipo ang Diyos para mag-share po ng ebanghelyo, ng gospel doon sa lugar po na yon. Walang iba kundi si Epaphras at tinanggap po ng mga tao yung salita ng Diyos. Pag sinabi mong tinanggap nila ang salita ng Diyos, ibig sabihin tinanggap po nila ang katuruan patungkol po sa atin pong Panginoong Yesus. Amen? The person and work of the Holy Spirit on the cross of Calvary. Yung ginawa po niya doon sa cross. Amen? Now, verse 3. We always thank God, the Father of our Lord Jesus Christ, when we pray for you. Kita nyo mga kapatid, lagi po silang nagpapasalamat sa Panginoon kapag ipinapanalangin po sila. Ganun ba tayo mga kapatid? Kapag ipinapanalangin natin yung atin pong mga mahal sa buhay, nagpapasalamat ba tayo kagad? O kaya baka para lang tayo nagsusumbong lang sa Panginoon? Salamat, sinasabi ba natin sa ating panalangin, Lord, salamat sa buhay ng aking asawa, salamat sa aking kapatid, sa aking ina, salamat Panginoon sapagkat binigay niyo po sila sa akin na para makapiling ko sila. O kaya yung panalangin natin, Lord, ikaw nang bahalang magtanggol sa akin, baguhin mo ang buhay nila. Nakakalimutan natin minsan examinin yung ating sarili. Lagi tayo nakatingin kasi kung lagi tayong nakatingin doon sa malayo, minsan hindi natin nakikita yung sa tabi natin. Hindi natin nakikita yung sarili na natin minsan. Baka yung panalangin natin minsan, Lord, salamat sa buhay ng aking mga mahal sa buhay. Baguhin mo yung aking puso na makita ko yung mga mabubuting bagay. Hindi lamang yung mga mali, hindi lamang yung laging puna. Lord, pakita mo sa akin yung mga magandang bagay. Napakaraming ganito yung pasasalamat ni Paul. Sabi niya, we always thank God, the Father of our Lord Jesus Christ,
when we pray for you. Meaning dito mga kapatid, likas sa mananampalataya na lagi pong nananalangin, lagi pong nagpapasalamat sa Panginoon, anuman ang kalalagayan, anuman ang katatayuan. Kailan po siya laging nagpapasalamat na nanalangin? Nung mayroon bang pagpapala sa kanya, mayroon bang blessing sa kanya natatanggap niya, mayroon ba siyang promotion increase? No! Nananalangin siya, nagpapasalamat. Amen. Inaalala niya yung mga taong nananampalataya sa Panginoon habang siya'y nakakulong. Saan? Sa kulungan, kapatid. Yung iba nakakulong ka lang sa kwarto, di ka pa makapagpasalamat. Reklamo ka pa. Bakit ka nagre-reklamo? Di mo lang kasundo, kasama mo sa trabaho, reklamo ka pa. Parang binabayaan mo na ako, Lord. Hello, kapatid. Hindi ka binabayaan ng Panginoon. Hindi mo lang nauunawaan Amen. ang tunay na pag-ibig ng Diyos sa iyo. Amen? Amen. Sabi mo sa iyong katabi, huwag kayo nakapokus lagi sa problema mo. Hello? Amen? Palamakan natin ang Panginoon. Diba? Paul's letters opens immediately with gratitude. Kita na, with gratitude. Paul was a man of prayer, often opening his letters with similar thanks. Hallelujah. Diba? Paul focuses his prayer on all of the believers in Colossae. He rejoices at the knowledge of a vibrant group of believers thriving apart from his leadership. Kita niya mga kapatid, ganda eh. Kapag nakikita niya, na bagamat hindi siya ang pumunta doon, pero nakikita mo na yung mga taong nabahagian ng salita ng Diyos lumalago sa kanilang pananampalataya, nababago ang kanilang buhay, nare-restore ang kanilang marriages, nare-restore yung kanilang relasyon sa pamilya, itinutuwid po nila yung kanilang pamumuhay. Yung dating madilim na pamumuhay, tinatalikdan na nila dahil napagtanto nila, naranasan nila yung pag-ibig ng Diyos at gusto nilang sumunod sa Panginoon. Napakaganda. Sa kabila ng kanyang nararanasan, lubos-lubos ang kanyang kagalakan at pasasalamat dahil sa mga taong nakakilala sa Panginoon, tumanggap ng kanyang salita. Amen. Palakpakan natin ang palakpakan. Amen? The success of our church in Colossae would have encouraged Paul. This was a sign that the gospel was spreading among the Gentiles beyond his own direct influence and into many other regions as well. Kaya ganoon na lamang kanyang pasalamat, Lord, bagamat Panginoon, hindi ako nakarating sa lugar na ito, gusto ko pong makarating doon, pero hindi po naibigay sa akin yung pagkakataon na ito. Pero sa kabila ng lahat ng ito, yung salita po ninyo, lumago sa lugar na ito, tinanggap nila ang pananampalatayang ito, lubos-lubos yung kanyang panasalamat. Kasi minsan mga kapatid, that opportunity, kahit gusto mo, hindi dumarating. And if you do not grab that opportunity, you miss that opportunity, lumampas na. Wala na. Sometimes it just knock once. And if you do not grab that opportunity, baka wala nang muling pagkakataon, sayang na. Amen? Amen. Kaya kung kailan tayo hinihipo ng Panginoon, kailan natin narinig ang salita ng Diyos, doon na po tayo mag-response. Huwag mong sabihin sa kanila, hindi pa ako ready. Baka yung saka na lang, wala na. Alam mo ba mga kapatid, hindi lahat ng tao nabibigyan ng huling pagkakataon. Kasi may mga tao, pag kasagad-sagad na, wala na. Kahit lumuhod ka pa dyan at anong gawin mo, kapag kasuko na yan, wala na. Kahit anong gawin mo. Baka wala na yung pagkakataon na sabihin sa iyo, sinayang mo ang maraming pagkakataon na binigay ko sa iyo. Ngayon, tama na. Enough is enough. Are you with me? Amen. Amen? Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Buti nga ako, nabigyan ako ng huling pagkakataon ng misis ko. Amen? Amen. Pag hindi ako nabigyan ng huling pagkakataon, wala na. Kaya I thank God every day. Amen. Dahil nung ako'y magkasala, nagkamali, binigyan ako ng pagkakataon ng misis ko. Sa awa naman ng Diyos,
hindi na sayang yung pagkakataon niya. Kaya kapag binigyan tayo ng pagkakataon, mga kapatid, huwag mong sasayangin. Dahil yung tao minsan nagsasawa niya. Amen? Buti na lang mayroon tayong Diyos. Nagsawa sa atin. Palakpakan natin naman. Oh, hallelujah! Amen? Amen. Verse 4, because we have heard of your faith in Christ, Jesus, in Christ Jesus, and of the love you have for all God's people. Think about it. This young church, mga kapatid, na tumanggap kumilala sa Panginoon, ipinapakita na nila yung pagmamahalan sa isa't isa. Kita niyo mga kapatid, what does it mean, mga kapatid? Pagmamahalan sa isa, nagtutulungan po sila. Nagpapatawaran sa isa't isa, tender-hearted, encourage one another, loving one another, forgiving one another, mga kapatid. Ito yung ibig sabihin nito. The love you have for all God's people doesn't mean they don't love other people. No. They love other people, pero ipinapakita lamang ng kanilang pananampalataya. Nakatulad ng, di ba sabi ni John, ni John, sabi niya sa kanyang gospel niya, paano mo sinasabing iniibig mo ang Diyos kung hindi mo naman iniibig ang iyong kapatid? Di ba? Kapag hindi mo iniibig ang iyong kapatid, hindi mo talaga iniibig ang Diyos. Amen? Dito pinapakita yung kanilang pag-ibig sa isa't isa. Nag-uunawaan, pagkakaunawaan sa isa. Doesn't mean na lagi sila nagkakasundo sa lahat ng pagkakataon. No. Sometimes relationship, may mga conflicts sa relationship. Isn't it? Amen? Amen. Pero sa kabila ng lahat ito, kasama din yung malawak na pang-unawa minsan. Kasama yung patience. Kasama yung pagpapatawad. Amen? Amen. Hindi pare-pareho yung pasensya ng iba. Meron yung cordon, maiksi lang. Meron naman yung iba, mahaba talaga. Yung patience ko dati, ganyan lang eh. Di ba? Wala na, parang sa awa ng Diyos, laging nasusubok because, do you know that patience is one of the fruit of the Holy Spirit? Di ba? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, self-control. That is one of the fruit of the Holy Spirit. Patience, di ba? And we know that patience is only developed under trial. So when you pray for patience, expect trial. Amen? So do not get angry if there's something situation you encounter. Nagpipray ka ng patience. Lord, bigyan mo man ako ng mahabang patience. Tapos kung mayroong problema, nagrereklamo ka. I-answer prayer ka eh. Kaya kapag ka mayroong problema na susubok yung patience, Lord, thank you, answered prayer na ako rito. Amen? Amen. Answered prayer ka, nagre-review ko. I rebuke in the name of Jesus. O Shandarahane, in Jesus' name. Lumayas ka, Satanas. Answered prayer ka. Nilagay ng Panginoon yan, nakasama mo para ma-develop ka. Rebuke ka ng rebuke, answered prayer ka. Are you with me? Why? Because we grow during the hard times and not easy times. Kaya kung mayroong sitwasyon yung patience mo na susubok, think, ito na yung binibigay na answered prayer ng Panginoon. Kasi kapag napagpasensyahan mo na yung makulit na yan, minsan na-open ka, napagpasensyahan mo na, sabi sa'yo ng Panginoon, wow, lumalago na yung aking anak. Amen? Kaya huwag ka rebuke ng rebuke, answered prayer. Lord, in the name of Jesus, Lord, ipalayasin mong mga demonyo, mga espiritu na ito. Ang prayer mo, Lord, bigyan mo ako ng mahabang pasensya. Bigyan mo ako ng pag-ibig, Panginoon, sa aking kapwa. Answered prayer ka na, kapatid. Amen? Palakpakan natin. Amen? Kaya isipin natin minsan, mga kapatid, yung pinag-pray natin. Hallelujah. Di ba? Timothy was with Paul in Rome during his imprisonment. While Paul was under house arrest, Timothy served him in order to help meet his needs. Kita mo mga kapatid? Kaya nga di ba sabi ng Biblia, di ba, na kahit na yung mga hindi dahil nakulong yung tao, pinabayaan mo na siya minsan. Sometimes you visit them, kasama po yan eh. Di ba? May mga tao kasi minsan kung kailan lang siya may kailangan sa iyo, nandyan siya. Pero pag ikaw na may kailangan, nagtatago na. Nag-message ka, wala. Nag-message ka ba sa akin? Busy kasi ako eh. Ilang message ka na, wala.
Yung pala, naka-block ka na. Sa sunod pala, minsan ka lang, nagpalit na ako ng account ko. Ang dami ng dahilan. Diba? Kaya minsan, mahirap umasa ka lamang sa tao, minsan kapatid. Hindi. Kaya mas maganda na umasa tayo sa Panginoon at higit sa lahat, syempre, yung kapatid po natin na nagmamahal din sa Panginoon. Kasi yung kapatid natin na nagmamahal sa Panginoon, pagdating po ng kagipitan, hindi ka pababayaan. Para natin ang Panginoon. This verse is also, this letter second use of the term saints, which the Bible uses to refer to any saved believer as used in the Bible. The Bible, the word saints does not mean those who are somehow holier, purer, or more spiritual than others. So Paul emphasized his acceptance of the Colossians, Christians, and his high view of their faith as fellow saints in Christ. These believers had great love for one another. Great love for one another. Amen? Hindi sila nagsisiraan sa isa't isa. Hindi ang pananampalataya kapag lumalago, hindi po yan parang competitors mo siya. Hindi yung kompetensya. You rejoice to those who rejoice. Kapag nakikita mo yung kapatid mo na napopromote siya, nabibless yung kanyang buhay, hindi mo sabihin, hindi ba siya nabibless? Parang lang ako, Panginoon, di ba? Hindi. You have to rejoice. Pray ka. Pray ka ng Panginoon. Pag may nag-testimony, salamat sa Panginoon, nakaipon ako 500 million na, gano'n. Praise God. Natutuwa ka. Sabi niyo, puti ba siya? Tagal-tagal ko na rito. Wala eh. Di ba? Di ba? Huwag kang mainggit. Di ba? Palakpak ka lang. Praise God. Hallelujah. Palakpak ka. Malay mo, isang araw, ikaw naman yung papalakpakan. Amen. Kasi nakita ng Panginoon. Nakinis yung puso mo. Di ba? Amen. Kaya nga sabi ng Biblia, di ba, turo ng Panginoon, di ba, sa Sermon of the Mount, di ba? Bless those who persecute you. Bless them and do not curse. Di ba? Hindi yung kapag sisiraan mo na siya. No. Kahit siraan ka niya, just gawin mo lang yung work mo. Di ba? Kaya sabi ng Biblia, to mind your own business. Huwag mong pakialaman. Kung nagtatrabaho siya o hindi, gawin mo yung trabaho mo. Di ba? Minsan may mga ganong mga tao, di ba? May mga sip-sip minsan. Hindi naiiwasan talaga yan minsan eh. Pag nandiyon yung boss, anong gusto mo wala? Boss, anong gusto mo? Gusto mong tsaa? Anong gusto mo ng ano? Mga ganun eh. Pero nung wala, patiks-tiks lang siya. Patik-to-tiktok pa. Di ba? Pero pag nandiyan siya, wala, nagmamadagin siya. Minsan, nandiyan na, alam mo, may mga ganun minsan. Di ba? Sabi ng Biblia, we are working for the Lord, not for men. Mayroon mang nakakita o wala, magtrabaho tayo. Tsaka, dito pinapakita mga kapatid na dahil tinawag ka na saint, para bang yung ibig sabihin nito, ikaw ay super Christian ka na. No, it doesn't mean like that mga kapatid. Lahat tayo, we need grace ng Panginoon. Without the grace of God, hindi tayo makaabot sa pamantayan po ng Diyos. Amen? Amen. So here, sa verse 5, the faith and love that spring from the hope stored up from you in heaven, and about which you have already heard in the true message of the gospel. Nakasama rito kanina yung kanilang faith. Remember in Corinthians? Yung kanilang hope, yung kanilang pong love. You got it, mga kapatid? Faith na alin, na yung kanilang pananampalataya, tinanggap po nila yung salita po ng Diyos. Kapag sinanggap po si Jesus, ibig sabihin tinanggap mo yung gospel. Pinaniwalaan mo yung ginawa ng Panginoong Jesus doon sa cross ng Kalbaryo, the death, burial, and the resurrection of our Lord Jesus Christ. Amen? Yan yung kanilang faith. And love that spring from the hope stored up for you in heaven, stored up for you in heaven, and about which you have already heard in the true message of the gospel. The true message of the gospel. Narinig po nila yung talagang totoong mensahe. Kasi minsan may mga false na gospel na sinishare. Hindi talaga gospel yun. Because there's only one gospel, which is the true message of the gospel. This is reference to salvation and eternal life for Paul's readers. The people Paul's write to have already heard and accepted the gospel. This verse also describes the gospel as
the word of the truth. The word gospel is used in the New Testament in reference to both the good news of Jesus Christ as well as a more general reference to truths about Christ. Yung katotohanang aral patungkol kay Kristo. Remember sa part 1 na maling pangunawa nila patungkol kay Kristo? Maling paniniwala? Hindi po ganoon. Na ini-introduce po ng iba. Praise God, yung mga nasa Colossae, yung tamang paniniwala, pangunawa patungkol kay Kristo. Si Kristo ay, yes, totoo siyang tao, pero totoong Diyos. Totoong Son of God. Pag sinabi mong Son of God, hindi po siya Son of God na katulad mo, ikaw at ako, tayo. No. Son of God, in a sense, kaya nga capital S po yun eh. Meaning po kasi ng Son of God, yun yung tinatawag na the Anointed One. Kaya nga, Messiah, Savior, tagapagligtas, pinahiran. Amen? And Jesus Christ, hindi lang title niya, hindi lamang Son of God, Son of Man also, which is referred in the Old Testament na isang Messiah, Son of Man, tagapagligtas. Why? Kapag sinabi mong Son of God, hindi ibig sabihin na yung Diyos meron siyang asawa tapos merong anak, hindi po ganoon. Son of God, hindi ibig sabihin na ng anak literal po ang ama, hindi po ganoon. Title po niya yon. Jesus Christ is always be the Son is always be the Son, the Father is always be the Father, the Holy Spirit is always be the Holy Spirit. The Father is not the Son, nor the Holy Spirit. Magkakaiba po yun, mga kapatid. Kaya kailangan tama yung pangunawa mo patungkol kay Kristo. Yes, si Kristo ay totoong tao at totoong Diyos. Si Kristo na nagkatawang tao. Huwag mong sasabihin, hindi siya tao talaga, espiritu siya. No, totoong tao siya. Why? Kasi nakaranas po siya ng karanasan po ng isang tao. Mayroon po siyang human body, human emotions, and human experiences. Those are isang katangian po ng isang tao. Nauhaw siya, nagutom siya, napagod po siya. Why? Kasi pinili po niya yun eh, nagkatawang tao siya. Bakit kailangan po niyang magkatawang tao? Kasi mayroon pong layunin ng Diyos. Ano ang layunin ng Diyos? Para iligtas po ang tao. Saan? Sa kanila pong mga kasalanan. Amen? Bakit? Paano ba maliligtas ang tao sa kasalanan? The Bible says in Hebrews chapter 9 verse 22, without the shedding of blood, there is no forgiveness of sin. Kung walang pagbububo ng dugo, walang pagpapatawad ng kasalanan. Hindi ang dugo ng kordero ng mga hayop na kinakatay nila taon-taon, paulit-ulit, kundi ang dugo mismo ng Panginoong Hesus. Kaya nga ang sabi ni John the Baptist, di ba? Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Sino po yun? Speaking about the Lord Jesus Christ. Amen? Jesus Christ, siya yung Lamb of God. And that sacrifice once for all, hindi pa ulit-ulit. Kaya nung mamatay ang Panginoong Hesus, minsan lamang. Hindi taon-taon namamatay ang Diyos. And God cannot die anyway. Amen. But in order to Him to die, He must become man. Kailangan po niyang magkatawang tao. Bakit? Para siya ay mamatay. Kailangan magkaroon siya ng flesh and blood. Amen? Amen. Are you getting this, mga kapatid? Yes. God cannot die. But in order to Him to die, He must become man. Bakit? Para ikaw at ako magkaroon ng kapatawaran ang ating kasalanan. Amen. Sinong tao ang pwedeng magpatawad ng lahat ng kasalanan ng tao? Kundi Diyos lamang. Di ba? Amen. Kaya si Kristo ay totoong tao at totoong Diyos. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Yan yung katotohanan na kanila pong natanggap. In verse 6, that has come to you. Kaya, amen? In the same way, the gospel is bearing fruit. Meaning, ito'y nakikita sa kanilang pamumuhay, sa kanilang pananampalataya. Ipinakita na ito sa magitan ng pagmamahal nila sa kanila pong mga kapatid. Amen? Kapag ka mayroon pong nahihirapan, mayroon pong nanghihina, tinatawagan siya. Madali na nga lang ngayon eh. Kasi ngayon, mayroong mga line of communication na. Unlike before. Anong ginawa ni Papras? Kailangan po niyang bumiyahe. Pumunta pa doon sa kulungan para puntahan po niya si Paul para sabihin yung balitang ito kung ano nangyayari. Pero yung panahon ngayon, pwede mo na siyang i-text, pwede mong tawagan, pwede pa ngang video call na lang na yan. Hindi na mahirap ngayon. Mas madali na ngayon, mga kapatid. Pero, despite ng napakaraming mga line of communication para makumusta mo yung ating mga mahal sa buhay, sa kabila ng lahat ng ito, magtataka ka, busy pa rin ang tao.
Pag tinanong mo, busy kasi, ha? Lahat na nga, puro instant na lang sa harapan mo eh. Instant na. Instant yung kopi niya. Instant pa yung noodles niya. Instant pa yung kanyang beef. Instant pa yun. Lahat, almost instant na nga lahat. Busy pa siya. Pero wala naman sigurong instant boyfriend na, tsaka instant. Mahirap na yun, di ba? Yung ang daming mga instant na, pinadali na lang ang lahat ngayon. Pero sa kabila ng lahat lang ito, busy. Kaya pag in-invite mo, search ka. Busy ka sa Bakit ka busy? Ha? In 1 week, you have 168 hours. Think about it. Nung ang Panginoon nga, nung nilikha niya, ang lahat dito, ang tao, lahat ng sangalan, alam mo ilang araw niya nilikha? 6 na araw lang. Pero sa 7 araw, sabi niya, nagpahinga ang Diyos. Bakit siya nagpahinga? Napagod ba siya? Hindi. Di ba? Hindi naman napapagod ang Diyos eh. Yes. Pero bakit? Isa-isa, araw-araw. Tapos sabi niya, yung 7 araw nagpahinga siya. I-example niya yan, minomodel niya, para ikaw, kailangan mo rin magpahinga. Ikaw, hindi mo ba kailangan magpahinga? Paano pahinga nung ibig sabihin nun? Ang pahinga ko kasi naglalaban na lang, naglalampaso, nagwawalis, naglalaba, matutulog. Yun na lang ang pahinga ko. Wala na akong time. Hindi. Ang gusto ng pahinga na ibig sabihin ng Panginoon, magkaroon ka ng panahon sa kanyang presensya dahil kailangan mo yun sa buong araw na maraming mga makukulit, maraming mga bagay na pwede mong pagdaanan at pagwala ang Diyos sa iyong buhay. Kahit mayroon ka lahat ng bagay, wala nang halaga ang buhay. Correct. Amen. Amen? Amen. What does profit is it to a man when he gains the whole world and loses his own soul? Kahit ikaw ng pinakamayaman sa lahat ng tao sa daigdig, ang titulo ng lupa mo ganyan karami kasi hard worker ka. Yung lupa mo napakalawak. Tandaan mo pagdating ng panahon, 4 na kwadrado ka lang. Malayong-malayo, lalagay ka sa malayo. At sasaraduhan ka para hindi ka na makabalik. Ano ang maalala sa iyo, mga kapatid? Ang lapida mo lang. Kapag burado na ang lapida mo, wala nang maalala sa iyo. Sa dulo, sasabihin sa iyo, rest In peace. peace. Whatever you have, that belongs to you. Yes. Belongs to somebody. Yes. Your house, your bank account, your money, everything you have, that belongs to you. Amen. Lahat ng bagay na mayroon ka, pagdating ng panahon, wala kang madadala. Sabi mo sa katat, alam mo ba yun? Alam mo Akala natin kasi minsan, hindi, deserve ko ito. Yes, you heart. Ibigay mo ang lahat. Kailangan mo magsumikap sa buhay para magtugumpay ka. Kailangan natin yun ang gusto ng Panginoon. Whatever you do, give your best. Amen. If you are in sales, be the best sales. If you are a helper, be the best helper. If you are a cook, be the best cook. If you are an engineer, be the best engineer. Always give your best. Amen. Yun ang gusto ng Panginoon. Pero yung para sa Panginoon, huwag mong kukunin. Kasi kapag kinuha mo yung bagay na hindi iyo, lahat kukunin sa iyo. Amen. Amen? Amen. Sabi mo masabi, magkuhol ka na ng panahon. Tanungin mo, kanino? Sa nagbigay ng buhay sa iyo. Kanino? Sa nag-iingat sa iyo nung tumawid ka ng daan. Kanino? Binabantayan ka sa iyong pagtulog mo. Habang humihilig ka, alam ng Panginoon yung tibok ng puso mo. Hindi yan aksidente or coincidente. That is not take for granted kung bakit ka nandito, nanonood, ubuhay ka pa. Bakit? Kasi hindi pa tapos ang Diyos sa iyo. Amen. Amen? Anong ibig sabihin? Mayroon pa siyang magandang plano sa iyo. Amen. Palakpakan natin ang
Amen? That's the word. The gospel was growing among the people of Colossae and have been ever since it was first accepted by people of the city. The day is likely a general reference meaning since the time. This implies a prompt and positive response to the gospel under the leadership of Epaphras. Both grace and truth are presented together, a theme presented elsewhere by John. Hallelujah. Kita mo? Mga kapatid, the grace of our Lord Jesus. Yung grace kasi na yan, meaning unmerited favor. You are not supposed to receive it, but you receive it anyway. Yan yung biyaya ng Panginoon na hindi ka karapat dapat tumanggap, ngunit dahil sa kabutihan ng Diyos, ipinagkaloob sa iyo. Yan ang biyaya ng Panginoon. Amen? Di ba may mga bagay na hindi naman tayo hiningi, minsan ipinagkakaloob pa ng Panginoon sa atin. Sometimes hindi naman natin deserve, pero pinagkakaloob pa ng Panginoon. Amen? Verse 7. You learn it from Epaphras. Hallelujah. Minention niya rito. Their fellow servant who is a faithful minister of Christ on our behalf. Kita mo yung kanya pong katangian dito, mga kapatid. Nung natanggap po ni Epaphras yung salita ng Diyos, ang agad-agad na sa isip niya, pumunta doon sa kanila pong lugar. Bakit? Kasi yung kaligtasan na kanyang natanggap, gusto niyang mahabayagian din. At nung ibinabahagi po niya ito, mga kapatid, hindi lamang siya magaling sa umpisa, naging matapat po siya. Faithful minister. Yung faithful, mga kapatid, isang magandang katangian yan. Kasi marami ngayong mga unfaithful. Amen? Tinan mo yung katabi mo, faithful yan. Mukhang faithful yan. Amen? Sabi ng iba, parang mukha lang yan. Amen? Sabi ng iba, hindi pastor, hindi pastor, unfaithful to. Dati yun. Dati yun. Iba na ngayon. Amen? Na kay Christ na yan. Kung noon hindi siya faithful, pero times God, nasa Panginoon na siya, faithful na siya. Kaya wag mong sabihin na unfaithful ako noon yon. My past does not belong today. Amen? My past is past. Does not belong today. Amen? And God does not consult our past to determine our future. Palapakan natin ang Panginoon. Kaya sabihin mo sa iba, huwag mo nang sabihin nakaraan ko. Huwag mo nang sabihin yung nakaraan ko. Bago na ito. Amen? Nakikita mo ngayon? Bago na ito. Amen? Huwag mo nang ulit-ulitin yan. Yung pagiging unfaithful ko, faithful na ito ngayon by the grace of God. Kaya, amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Dapat yung nakikita natin, pinatawad ko na siya. Pinatawad mo siya, bakit paulit-ulit mo sinasabi? Talaga pinatawad mo na siya. Alam mo ba ang Panginoon, pag nagpatawad ang Panginoon, lahat binubura ng Panginoon at sabi niya ng Panginoon, hindi ko na alalahanin pa. Anong ibig sabihin nun? Ulyanin ba ang Panginoon? Hindi. Alam pa ng Panginoon yun, pero nilimot na ng Panginoon. Minsan ang tao, minsan hindi na agad-agad nakakalimot eh. Amen? Amen. Yun lang naman ang kaya ni Satanas eh. Sabihin yung mga masalimuot nating nakaraan. Kasi yung katotohanan, mga kapatid, ano man ang ating nakaraan, ano man ang ating buhay sa nakaraan, sa sandaling kinilala natin si Jesus sa ating buhay, sabi ng Biblia, if anyone is in Christ, the old is gone, the new has come. Palampakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Amen? Kaya sabihin mo sa kapatid, faithful na ito ngayon. Sabihin mo, I am faithful! I am faithful. Amen? Wala kayo mong sabihin parang hindi ka ano ah. Sabihin mo, I am faithful! I am faithful. Amen? Hallelujah! Huwag mo sabi, oh, faithful na daw ako ha, sabi ni Pastor. Hindi! Sabi nga ng Panginoon salita ng Diyos, itatama yung pa ako dyan. Di ba? Di ba? Christianity took root in Colossae thanks to the work of Epaphras. It's possible he was the one who initially brought the gospel to the city, just as in other cities and as in our modern day. Discipleship requires leadership. Meaning, you set an example. You model it. Nakikita sa iyo.
you are a man of integrity. Meaning, kung sarado ang pinto, bukas ang pinto, walang nakakita man o mayroon, ikaw yun. Pareho yun. You are not a great pretender. Yes. Oh, yes. And a great pretender. You do not pretend. You do not act na pag kami nakikita lang, ay mayroon mang nakakita o wala, ikaw yun. Amen? Amen. Hallelujah. Simply telling others the gospel is not enough for a church to grow. The people need the guidance of good leaders. Epaphras was a believer, perhaps from Colossae, who was with Paul at the time he wrote this particular letter. Alam din po natin na itong taong to nakulong din po siya. Nakasama din po siya ni Paul. Di natin alam kung ano po ang dahilan. Di ba? Pero alam natin na si Paul, po ay nakulong hindi dahil mayroon po siyang ginawang masama, kundi dahil sa kanya pong pagsunod sa Panginoon. Minsan sa pagsunod po sa Panginoon, marami kang nakakaaway. Marami kang nakakatalo. Bakit? Kasi dati-dati, may mga bisyo ka pa, nakakasama mo sila sa inuman, hindi ka na naglalasing eh. Dati-dati, pumupunta ka pa doon, pumupunta ka pa doon sa mini-mini. Ngayon, wala na. Hindi ka na tinatawagan. Sometimes, dahil sa pagsunod mo sa Panginoon, sometimes you lose friends. Amen. Amen? Amen. But don't worry, Yes. God will give you true friend. Amen. And true friend, it's very seldom. Very few. Bihira lamang, mga kapatid. Amen. Anong gusto mo? Maraming kaibigan, pero hindi tunay na kaibigan. Di ba, so buti na yung kundi lang kaibigan mo, pero tunay naman. Amen. Amen? Amen. Yes. He was likely also a prisoner for some period of time in Rome with Paul, since Philemon 1:23 calls him my fellow prisoner in Christ Jesus. Kita niyo mga kapatid? Pero sumunod pa siya sa Panginoon. Paul notes two positive characters about Epaphras in this verse. First, Paul and the Colossians Christians loved Epaphras for being a man known for serving the Lord. Nakikita sa kanya yung kanyang paglilingkod sa Panginoon. Second, Paul describes him as a man of faithful minister. Based on these compliments, Epaphras serves as a wonderful example for those who seek to serve the Lord and share Him with others today. Hindi yung, kumusta yung pastor niyo doon? Okay naman siya. Nagpapatawa siya paminsan-minsan. Ano pa siya? Hindi naman siya boring. Medyo matatagal lang ng konti eh. Pero yung ba yung katangian ng isang pastor nakita? Faithful minister siya. Faithful siya. Ibig sabihin, he set an example, minomodel niya si Christ sa mga tao. Amen? Hallelujah. Last, and who also told us of your love in the Spirit. Hallelujah. Kita niyo mga kapatid? Very very proud pa siya na pinamamalita ito ni Epaphras kay Paul nung kinukwento niya ito. Marami silang time nung panahon na yon eh. Nung sinasabi ito ni Epaphras kay Paul, yung mga pangyayari sa mga binahagian niya. Siguro sinasabi niya, alam mo ba? Yan si Jason o si Michael o si ano na yan. Nung ganito yung lumalago na sa Panginoon yan. Dati panay ano niyan eh, panay ang tagay niyan, gano'n. Pero alam mo ngayon, lumalago na siya sa Panginoon. Hindi na siya umiinom na sa dike. Black level na lang kung meron. Hindi na siya umiinom, gano'n, di ba? Ano na siya, kumbaga, nagpapatuloy na siya sa Panginoon. Gano'n siya yung kinukwento niya yung gano'n, di ba? Hallelujah, maganda yung gano'n eh, di ba? This would have given him, this verse completes the thought of which Paul began in verse 7. Based on this, it seems Epaphras shared a report of the love of the Colossians believers to Paul and Timothy in Rome. According to Philemon 1:23, Epaphras was a prisoner in Rome along with Paul at some point. This would have given him plenty of time to offer a positive report
regarding those he served in Colossae. Kita mo, mga kapatid? Hallelujah. And context, sa summary po natin, would you stand up, my brothers and sisters? Colossians 1:3-8 expresses Paul's gratitude for the growth of the Colossian church. As a result of Epaphras' efforts, the believers there are growing in their faith. In particular, Paul is hearing positive things about their Christian love. Paul also connects his gratitude to the growth of Christianity in other places around the world. Hallelujah. Amen? So, nakita po natin mga kapatid na kahit na nakita natin bago pa lamang sila sa kanilang pananampalataya, nakikita na natin yung pagmamahal nila sa isa't isa. At higit sa lahat, yung kanilang pananampalataya doon, binibigyan sila ng assurance ni Paul na yung kanilang hope na inaasahan in heaven, na stored in heaven. Yung hope na yun, hindi yun sinasabi mo na parang isang ano yan, hindi parang isang game na I hope manalo tayo ngayon sa laro. No. Yung hope na yun, mayroon siyang assurance that God will not disappoint us. Why? Because that hope is based on His love. That God will not disappoint us. Ibig sabihin, hindi tayo bibiguin ng Panginoon na yung hope na yun na inaasahan natin na yung pag-asa natin, yung pananampalataya stored up in heaven. Ibig sabihin, yung reward na ipinapakita na yung buhay natin ay hindi lamang dito sa mundong ito. Mayroon tayong buhay na inaasahan. Buhay na kapiling ang Panginoon. That is eternal life. Speaking about eternal life, yung salvation po natin. Amen? Amen. Muli po mga kapatid, marami pong salamat sa inyo pong pagsama. We'll see you again next Friday, Lord willing, sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral. We love you and we're praying for you. God bless you.